Hi guys! Kumusta kayong lahat? Yan Antonio po your host and welcome to my channel. Yan, welcome po para po dun sa bago sa aking YouTube channel at welcome back naman po dun sa mga dati na nakasubscribe at patuloy na sumusuporta sa akin. Yan, maraming salamat! Ayan o, dun sa mga bago sa aking channel, gusto ko lang i-introduce sa inyo itong Luyan Antonio channel. Bali, isa po kasi akong OFW at mostly ang content ko dito is about OFW life, no? Especially dito sa buhay Hong Kong. Ayan. Ang tagal ko rin hindi nakapag-upload. May isang buwan na higit. Actually, yung last upload ko pa yung huling uwi ko sa Pilipinas regarding dun sa graduation ng mga anak ko. So, for this time, balik tayo dito sa Hong Kong at yun nga, medyo matagal ako hindi nakapag-upload. Ang kadahilanan is nadagdagan yung aking alaga. Ayan. Oo, sige, kwento lang, no? Life update. So, sa ngayon, patuloy yung aking alaga. So, sa mga previous video ko naman nakikita nyo, no, na meron akong dalawang babae. So, ngayon, nakalalaki na sila, no? Ayan. Doon sa mga nagtatanong sa akin, akala ko ba dito sa Hong Kong is one child policy? Hindi po, ha? Hindi po one child policy dito sa Hong Kong. Actually, ang one child policy before is applicable siya sa China. Sa China po yun, no? So, since ang Hong Kong is just a province of China, hindi naman po pinapa-implement ito yung one-child policy. But I think right now, that one-child policy is not also available or not also applicable now in China. So, balik tayo dito sa Hong Kong. So, sa mga nagtatanong, ay, tatlo na yung alaga mo, di ba? Bawal na yan, meron na raw tax or whatever. Actually, hindi. Hindi siya ganun gumagana. Dito sa Hong Kong kasi, pwede ka mag-anak as long as kaya mo i-provide yung needs ng bata. Ang hindi mo lang ma-avail dito is yung parang sa education nila or sa mga benefits ng bata. Kasi po dito, pag ang bata is nag-aral na, sagot yan ng gobyerno. Ayan, meron silang mga government subsidies. Ayan. So, kung lalagpas sa tatlo yung anak mo, hindi na siya kasama dun sa mga benefits ng mga bata. So hanggang dalawa lang. Pero kung ikaw, katulad dito sa amo ko, kaya naman nilang bumuhay ng more than 2, okay lang. Wala silang nilalabag na batas. So ayun. Ayan. Yung pagdating ko kasi dito sa Hong Kong, syempre iisa pa lang yung alaga ko. Ganito kasi yan ha. Kasi sabi nila, ay ganun, dinadagdagan yung alaga mo, so dinagdagan nila yung sahod mo. Technically speaking, hindi pa dapat. Kasi yung contract mo is hindi pa tapos. Ganito po kasi yan ha, ikukwento ko lang. Nung sumampa po kasi ako dito, isa pa lang yung alaga ko. So, upon my contract, ang nakalagay sa akin is minimum lang. Nasa 4,000, hindi ko matanda na, parang 4,700 something lang ako nun. So, ganun no. Pero bago matapos yung contract ko, nakapirma na ako ng panibagong contract. So, nag-sign ako ng another contract. Nag-raise naman sila ng salary ko. Itinaas nila ng bahagya. But, dun sa kalagitnaan ng aking second contract, nabuntis yung aking amo. Nabuntis siya for the second baby. So, sabi nila, dapat manghingi ka ng increase. Technically, upon your contract, hindi ba siya dapat nagre-raise? Pero dahil nga ang bata actually is nandiyan na, nasa konsuelo na lang ni amo. But, pwede mo rin siyang i-DN na, ops, hindi siya kasama sa aking contract. Kaya hindi ko siya alagaan. Pwede yon. Pero diba, in reality, hindi mo naman pwedeng sabihin, umiiyak yung bata, hindi ko naasikasuhin kasi hindi yan part ng kontrata ko. So, sa kontrata, talagang wala akong pakialam dapat yun sa bata. But in reality, di ba, nanay ka rin, di ba, tao ka rin. Siyempre, asikasuhin mo na yan, nasa loob na ng bahay yan eh. Alin naman pagka nandiyan yung bata is ignore mo siya kung umiiyak siya or what, di ba? So, cargo mo pa rin yan. Kasama pa rin yan sa iyong duties and responsibilities. Sa sahod naman, technically, hindi sila pwede mag-raise kasi under ka pa ng contract, current contract. So, kung ano yung dapat yung nasa kontrata, dapat yun ang marireceive mo. Kung strict kayo. Pero syempre, sa isang banda, alam din yan ng mga amo mo na nagkaroon ka ng additional obligation. So, syempre, may pakonsuelo din yan.
yung mga ganitong additional bayad sa atin ng amo natin, usually hindi naman na yan naka-record. Kasi, ano yan kasi every month, every time na sumasahod tayo, nagre-record sila niyan. Bakit sila nagre-record? Or sometimes, di ba, yung iba may pinipirmahan pa. Lalo na dun sa mga tatagal sa mga amo nila ng more than 2 contracts. Meron po kasi tayong tinatawag na long service or severance pay na doon binabase yung inyong makukuha if ever na uuwi na kayo ng Pilipinas. Kung yung current sahod nyo. So, kung ano yung nakalagay sa kontrata nyo, dapat yun yung pagbabasihan ng computation. But, for example, dun nga sa case ko, nagdadagdag naman sila actually in physical, pero hindi na yun naka-written. Diba? Parang under the table na yun. Consuelo de bobo na lang ba, kumbaga. Then, yun nga, kasi nga sinasabi ko, nadagdagan ka kasi ng obligation. Parang mutual na lang siya, o diba? Ganon. Tapos, on my third contract, may dalawa akong alaga, nag-raise na yung sahod ko. Upon my contract, syempre, naka-indicate na rin si second baby dun sa aking contract. But so happen na nag-anak sila ulit. Kasi di ba nga, every contract is 2 years. So, nabuntis ulit siya for the third baby. At it's same. My salary remains kung ano yung pinirmahan ko sa kanila sa second salary. But, may but naman yun. Diba? May mga konsuelo naman. Like, meron kang pa-allowance. Minsan, pagkalalabas ako ng day off, meron din binibigay na allowance sa akin si Sarah. Sabi niya, pang food mo or pang biyahe mo, ganyan. So, okay na din. So, yun nga, writtenly, hindi siya mababago. Kung baga, sa isang banda, pag mainit ang ulo ng amo mo, at ibinigay lang sa yung exact sahod mo, wala siyang nilabag na batas. Di ba? Wala siyang nilabag na batas. Kasi yun yung nasa contract mo. At same thing, kung hindi mo aalagaan yung bata nila, wala ka rin nilalabag na batas. Kaya lang, as a human being, hahayaan mo ba na yung bata is iiyak? Hindi mo aasikasuhin, di ba? Siyempre, part of the responsibility mo na rin siya. So, ganun siya. Ganun nag-work. Kasi yung sinasabi nila, ay, dapat nagdagdag ng alaga yan si madam mo, dapat meron kang additional sahod. Well, actually, sa physical, nagdadagdag sila in other ways. Bawa, sa food mo, ganyan. Tapos, minsan may sabi sa'yo, kasi good girl ka, may bonus ka. Ganun. Pero, yun nga, sinasabi ko, kung ibibigay nila sa'yo is kung ano lang yung nakalista sa kontrata is wala silang nilalabag na batas doon. Ayan. Kaya nga, Diyos ko dahil, di ba, napansin nyo, lang 1 month mahigit, hindi ako nakapag-upload. Sobrang busy. But luckily, honestly speaking, ito namang mga amo ko, kahit naman to ganito sila, may puso at saka considerable naman sila. Pag alam nila sobrang nahihirapan ako, nandiyan naman sila to help. Yun, ganun lang naman yan. Give and take. Hindi na porke, hindi ko siya kasama sa kontrata ko, so hindi ko siya iintindihin. Hindi naman ganun. Siyempre, ako bilang nanay din ako, naintindihan ko rin hirap at pagod kasi both of them are working also, no? So, who will take charge? Siyempre, auntie will take charge, di ba? So, ang pangat naman pakinggan na sasabihin ko, ay, sa kontrata ko, 2 lang yung bata. Yun lang talaga nga asikasuhin ko. Same thing, sa kanila din, ay, ito lang yung pinirmahan mong sahod, ito lang yung ibibigay ko sa'yo. Hindi naman sila ganun. At honestly speaking, one of the most important there sa buhay ko niyang here in Hong Kong is not really the salary. You know, kasi minsan, yung salary natin, fix naman kasi yan, di ba? Pero yung ano mo, sabi natin, harmony sa loob ng bahay, yung, alam mo yun, oo nga, papasahurin ka ng malaki, pero pressured ka naman. So, para sa akin, ito yung para sa akin lang naman, ewan ko para sa iba. It's not really how much your salary is receiving. It's also the treatment of your bosses, ng mga amo mo, kung paano ka nila i-treat. At the same time, kung paano kakumilos o yung trust nila sa'yo. Kasi alam mo, ang hirap magtrabaho sa isang lugar o sa isang bahay. Lalo ako bahay yung pinagtatrabaho ko, work area ko. Tapos, alam mo yun, yung parang lagi sila nakatingin, nag-aabang sa pagkakamali mo. It's very, very hard. So, kahit siguro mataas yung sahod mo, kung pressure ka naman, pwede nang bye-bye na lang kasi marami namang employer dito. Katulad ng sinasabi ko, here in Hong Kong, open ang termination, both employers at
employee. So, pwedeng nila tayong i-terminate, pero at the same time, pwede rin natin silang i-terminate. But in good reason. At lagi yung tatandaan na, yes, open termination, pwede ko silang iwanan anytime. But, yung consequences, lagi yung iisipin niya na, what if kung gusto niyo pa maghanap ng bagong amo? Should be malinis ang record. Ganun lang siya. Ayun lang. O, sige, naglabas lang ako ng aking saloobin at tagal na ako hindi nakakapag-communicate sa inyo. So, sana for my next video, abangan nyo ako. Meron akong mga gustong i-tackle next time sa buhay ng isang OFW. So, extra income? Tignan natin.